Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng hindi masusukat na espiritual na pagpapala. Sinabi ni Apostol Pablo, "Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig." Ibig ng Diyos na tayo ay maging banal at walang dungis sa harapan niya. Walang tao ang posibleng maging banal kundi ang pinananahanan ng Diyos at nananahan sa Diyos. Kaya't ang pag-ibig ay hindi isipan o pakiramdam ng ating laman. Ang pag-ibig ay ang ating relasyon sa Diyos na kinaroroonan natin. Kung ang hinahanap o pinananabikan natin ay ang magandang pakiramdam na tinatawag ng sanlibutan na pag-ibig, tayo ay wala sa pag-ibig kundi nasa sanlibutan at laman. Ang Diyos ay Espiritu at sinasabi niya sa Kanyang salita na siya ay pag-ibig. Ang umiibig ayon sa pakiramdam ay hindi pa umiibig dahil hindi pa niya nakikilala ang Diyos ayon sa pagpapakilala niya ng Kanyang sarili. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang mga kaloob ng Espiritu Santo ay espiritual na pagpapala ng Diyos. Higit sa mga kaloob na ito ay mayroon tayong dapat hanapin at panabikan. Sinabi ni Apostol Pablo, "Subalit pagsikapan ninyong mithiin ang higit na dakilang mga kaloob, at ipapakita ko sa inyo ang isang daan na walang kahambing." Ang daang ito ay wala dili iba, kundi ang Diyos mismo, na nagpakilala sa Kanyang salita na siya ay pag-ibig. Siya ang tinutukoy na pag-ibig sa unang Korinto, Kabanata 13. Kaya't maaari nating basahin ang Kabanata 13 sa ganitong paraan. "Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong Diyos, ako'y magiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. Kung mayroon akong kaloob ng propesiya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong Diyos, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang Diyos, wala akong mapapakinabang." Ang Diyos ay matiisin at magandang loob. Ang Diyos ay hindi maiinggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasa nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang Diyos ay walang katapusan. Ang patunay ng Diyos na siya ay pag-ibig ay ang Kanyang pagbibigay ng Kanyang tanging anak na namatay para sa ating kasalanan. Inibig ng Ama ang Kanyang anak at inibig ng anak ang Kanyang mga alagad sa pagbibigay ng Kanyang buhay para sa kanila. Sinabi niya bago siya namatay, "Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Walang higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan."
Ang anak ay namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakit ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Sa pamamagitan ng kanyang anak ay ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso. Tanging ang pag-ibig na ito ang ating hanapin at panabikan. Bakit? Hindi natin ito ginagawa. Madalas ang hinahanap nating pag-ibig ay ang pakiramdam ng laman. Ngunit ang pag-ibig na ito ay nananahan na sa atin dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Paano natin malalaman na tayo ay nasa pag-ibig at ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin? Sa pamamagitan ng pag-iibigan natin sa isa't isa. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magbahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magbahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa." At paano tayo magmamahalan? Sa paraan ng pagtupad ng utos ni Jesus. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Siyang mayroon ang aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanan kasama siya." Huwag nating hanapin at panabikan ang magandang pakiramdam ng laman na tinatawag ng sanlibutan na pag-ibig. Ang ating hanapin at panabikan ay ang Diyos na pag-ibig, ang kanyang anak na iniibig at sa atin ay umiibig, at ang kanyang Espiritu na nagbuhos ng kanyang pag-ibig sa ating puso.